Start! Palong. So, start natin guys. So, umaandar siya. Tapos, mamamatay. So, hindi tumutuloy. Start ulit. Ayan. So, ayan, mamamatay. So, yan ay problema. Suction valve. Dalawang terminal. One click. Okay. Okay na guys. Panakalo na. Palong-palo. Pagpalang araw, another client na naman tayo na Kia Sorento. So, ang problema po nito is cranking and then starting. After that, biglang nag-shut off yung engine. So, yun po yung i-address natin sa problema nito na 4x4. Okay? So, samahan nyo ako sa basic po yung tutorials kung ano po yung ating may i-advise at may magagawa ng mga paraan kung paano natin ma-address at mapapaandar yung makina. So, ito po yung na-vlog ko nung una na problema is transmission ay talaga mag-start. So, cranking lang. And then, ito naman ngayon yung pangalawang video guys. So, simulan na natin. So, check muna natin yung buong makina kung under ba siya. After that, check natin yung kanyang ECM o ano yung mga sensor na dapat palitan. So, easy ka natin. So, let's start. Tara, let's go. Pasok. So, start natin guys. So, umaandar siya. Tapos, mamamatay. So, hindi tumutuloy. Start ulit. Ayan. So, ayan, mamamatay. So, yan ay problema. So, nag-engine scan tayo. Check natin. Okay, so ang gagawin nating step is yun pa rin. Hindi natin pwedeng tumbukan. So, kailangan nating engine scan para specific talaga yung problema. Hindi tayo pwedeng maghula dito kasi malalaki yung problema pag hinuhulaan natin. So, ano ito? Kia Sorento na 2008 or 6 model po. Yung problema 4x4 transmission automatic. So, ngayon ang gagawin natin i-undergo natin ang scanner para matumbok talaga natin yung issue kasi mahirap maghula kung halimbawa wala kang scanner. So, lalaki yung problema at hindi mo lalaki din yung gastos ng may-ari. So, kailangan talaga tumbukan. Okay, so may konti guys, check natin. So, fast forward lang natin para mabilis. Let's go. Okay, so apat yung code. So, hindi naman ganong specific. Pero itong combustion tsaka fuel volume regulator ng kanyang system nag-activate. So, ang ginagawa ko nito para matumbok talaga at ma-sureball na hindi hulaan. Gumagamit din ako sa isang brand ng scanner para talagang sa full talaga yung problema. Specific. So, dalawang scanner gagamitin natin. Okay, so lipat tayo sa kabilang scanner guys para makita natin kung ano talaga yun. Okay, so ayan na guys, lumabas na yung pinaka-major na issue dito is yung tatlo. Okay, so walang problema yung nito, wiring. So, ang problema talaga nito is yung kanyang mismong sensor. Either marumi o sira o kailangan palitan o depende. So, yun po yung tutukuyin natin isa-isa. Yun po ituturo natin sa inyo. Hindi ko man ma-videoan step by step pero makuha nyo lang kung ano yung general na tinanggal, pinalitan natin, okay na yun, panalo na. So, malaga makuha natin at matulungan natin kung ano yung mga problema mga unit nyo at pwede nyo ito maging guide. Okay, so ayan po yung lumabas ay 80 tsaka mass airflow sensor at yung kanyang pressure ng regulator, volume ng fuel. Okay, so ang gawin natin sa engine muna tayo tapos check natin kung ano mangyayari doon. Start! Palong. Okay, start! Balik patay siya. Start! RPM mo, RPM! Apply ka wala RPM. Okay, so yun talaga yung problema. Talagang hindi siya tumutuloy, nanginginig yung makina. So ang gagawin natin dito is magpapalit tayo ng mga sensor ayon doon sa naka-indicate ng engine scanner. Okay, so una natin gagawin dito is tatanggalin natin yung kanyang tawag na SCB. So yung kanyang suction control valve. So which is lilinisan na natin yung guys para makita natin kung ano yung
dumi o bagong palit. Pero ang sabi ng may-ari, bago daw ang palit yun. So check pa rin natin para ma-sureball natin kung anong kalalabasan ng tira natin. Okay, so ang birador natin, Brad Ping Ramos. Ayan. So nakasing TV tsaka si Badri Wawi Payat. So simulan natin guys. Unahin muna natin yung SCB o suction control valve. So sensor po yan. Yan medyo makita nyo bago pa. Pero ang gagawin natin dito, lilinisan natin yan. Parang bagong palit ito guys. Kasi nakaano na to eh. Either dalawang mekaniko na. Kasi nga bali hindi na paandar. So yun po yung nangyari. Kaya duda ko nito, napalitan na to. At yun, lilinisan na pa rin natin. Kahit although bago pa siya. After that, maglilinisin tayo ng kanyang isa pang sensor. Yung kanyang mass airflow sensor. So yun din yung naka-indicate. So tawag niya na isa din yan. Medyo madumi. So kung hindi naman siya gagana, so automatic yan pag nakalagay doon sa code na circuit. Pag sinabi nakalagay circuit, either low voltage, high voltage, so may problema dyan is yung kanyang linya. So wala namang nakalagay doon, so ibig sabihin linis lang ito. So baka madumi. So kailangan siyang linisan para tawag niya na matanggal yung mga nakabara doon mismo sa kanyang sensor na system. Okay? So ito pala yung luma. So bago na pala yung kinabit dito. So yun ang nangyari, nakabili na si sir ng bagong SCB tsaka bagong mass airflow. So ang problema ganun pa rin, hindi pa rin umandar. So ang gagawin ko nito, ito yung luma, ibabalik natin to. Dahil sa tingin ko parang okay pa ito. So meron pa isang problema na hindi na-address sa makina, kaya ayaw umandar. Okay? So ang gawin natin, check muna natin lahat para sureball talaga. And then kabit muna natin ito guys, tara. Okay, so ito po yung brand new na nabili ng may-ari. So nakakabit ito. Ang gagawin ko is tatanggalin ko po yung luma, yung bago nito na nilagay. So yung luma mismo is babalit natin. So ito po yung luma, lilinisan lang natin to para ibalik lang din natin sa kanyang unit. Okay, para ito yung magamit natin. So tara. After that, chinek ko na rin yung kanyang fuel regulator valve, yung kanyang pressure. So nakita natin na medyo mahina rin yung buga ng kanyang fuel. So magpapalit din tayo ng sensor ayon doon sa engine scanner na naka-indicate. So makikita nyo yung bubbling. So mahina talaga yung pressure niyan. So yun po yung i-address naman natin. So ginawa natin, kinabit muna namin lahat ng nilinisan natin and then pinandar na namin. So same pa rin, nanginginig pa rin siya, ayaw matanggal yung kanyang panginginig. So umaandar naman siya pero may problema pa rin. Kaya ang gagawin namin is nag-order na ako ng isang pyesa para ma-i-address yung concern. So para maisa lang talaga siya. Okay, so ang gawin natin guys, bili muna kami ng pyesa tapos kabit naman natin para sureball talaga na maayos. Okay, so ayan na guys, tinest namin yung kanyang pressure. Talagang medyo malakas naman siya pero hindi talaga siya maka-inject ng malakas. So nagtanggal na kami ng injector nito lahat, hindi ko na nabidyoan. And then chinek na namin yung common rail system. Medyo may problema talaga yung kanyang fuel pressure. So ang ginawa namin dito is tinanggal na namin mismo yung kanyang SCB, yung kanyang control suction valve na nagre-regulate ng kanyang pressure, yung kanyang regulator valve sa kanyang common rail system. So ayan po yung tinanggal natin. So ang gagawin namin nito is magpapalit kami ng brand new. So hindi na natin ibabalik kasi dudo ko to may sira to. So ayan po yung luma. So ang gagawin natin, magpapalit tayo ng brand new na kasing kasukat. So ayan po yung lagayan niya. Makikita niyo naman pinakadulo siya ng common rail system. So yun po yung papalitan natin. Ayan. Okay? So ito na po yung bago nabili natin sa mga nagtatanong. Hindi po ito sa sa kasa kundi sa online lang ito nabili ng may-ari. So hopefully na gumana ito at umandar na yung unit niya. So same pa rin, same size and then same brand. Pero check pa natin para ma-sureball natin. Tara, let's go. Okay, so gagawin natin, kakabit na namin to. And then after that makabit, check na natin kung ano yung mangyayari, kung okay ba yung tira natin sa mga parts na pinalitan at nilinisan natin. So tara. So start natin. One click. Okay na guys. Panakalo na, palong-palo. So start. So check natin ang engine bay. Ang ating mga birador, Brad Ping Ramos, Wawi Payat ng taga Balungon. Shout out sa lahat nyo guys. So tara, engine bay tayo. Let's go. Sige daw.
Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta. So please share my video. Then comment na kayo sa baba. Sabi ko na mag-reply ako at anong oras. Hindi ko man maipangako pero I will try my best. So bye bye and God bless. See you.